Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, September 14, 2024. Si Bagyong Ferdy nga ay lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina nga po yan. At yung habagat naman po ay patuloy na makakaapekto sa ating bansa. Dito nga po sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Occidental, Bicol Region at natitirang bahagi ng Negros Island Region. Kasama rin po ang Metro Manila, Visayas, ang natitirang bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Bar-MM, Sorsogon, Caraga, Northern Mindanao, Calabarzon, Zambales, and Bataan. Habang ang natitirang bahagi naman ng Mindanao, asahan naman natin dyan yung extension pa nung kaulapan ni Bagyong Ferdy. At meron nga po tayong minomonitor na low pressure area ngayon dito nga po sa West Philippine Sea. Ito nga po, dalawa po yung inilabas na posibleng senaryo ng European Center. Posible nga po itong low pressure area na to ay tatawid dito nga po sa may Luzon at pagdating po niyan dito sa may karagatan ng eastern section ng Luzon, dito po dahan-dahan mag-intensify yung bilang isang bagyo at ito nga po ay posibleng magkaroon ng landfall scenario as of now sa latest update ng European Center. At ito naman po yung isang senaryo na yung low pressure area na ito na minomonitor natin ay posibleng malusaw at dito po magkakaroon ng panibagong low pressure area at magiging bagyo at magla-landfall pa rin po yan. Possible pa rin po na magla-landfall sa may parte pa rin ng Northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda nga po para sa ating mga kababayan. Bukod nga po dyan, posibleng si Bagyong Hiner at yung isa pa na mabubuo sa labas ng ating Philippine Areas of Responsibility. Ito naman po ay halos kung saan nga dumaan si Bagyong Ferdy, ayun din po yung dadaanan niya at posible nga po yan pumasok din ng ating ng PAR para nga po maging si posibleng Bagyong Helen. Sa ngayon nga po, mananatili po tayong imomonitor itong low pressure area na nasa parte ng West Philippine Sea na may banta na posibleng maging bagyo at makaapekto nga po sa ating bansa. Again, inuulit natin na ito po ay advanced prediction pa lamang ng European Center. Dito po sa ating rain map animation, asahan nga po natin na alas 10 ng umaga, mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan. Dito nga po sa western section ng ating bansa. Kasama pa rin po dyan ang eastern section naman ng Bicol Region at ng Visayas. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon mamaya, asahan natin mataas din ang tsansa ng pag-ulan sa Luzon, Southern Luzon, Visayas at western section ng Mindanao. Kasama pa rin po dyan ang Palawan, kaya iba yung paghahanda at pag-iingat para sa ating mga kababayan. Dito nga po, kung mapapansin nyo, sa parte nga po ng Mindoro provinces, meron po tayong possible heavy rainfall dyan. Kaya mag-ingat po yung ating mga kababayan dyan. Pagdating po ng alas 6 ng gabi, mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan sa may parte ng eastern section naman ng Central and Northern Luzon, Metro Manila, Southern Luzon, Palawan, at dito nga po sa may parte ng Visayas at ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila, Bicol Region, Mindoro Provinces, dito po sa may Palawan, western section ng Visayas, eastern section po yan ng Visayas, at kasama pa rin po ang western section po ng Mindanao. Makulimlim na kaulapan sa halos malaking bahagi ng Mindanao. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin, ito nga pong low pressure area na to nasa parte ng West Philippine Sea. Bukas nga po ng umaga, alas 8 ng umaga, September 15, mabilis nga po niyang posibleng pawalin, no? Itong parte ng Luzon. Pero gaya nga po na sinasabi natin, dalawa po kanyang possible scenario. Posible nga po as low pressure area, malulusaw po yan at magkakaroon pa rin bagong low pressure area dito sa eastern section ng ating bansa. At ito nga po yung mataas ang tsansa na maging isang bagyo. Pagdating naman po ng September 16, mapapansin nga po natin, ito nga po ay isa na siyang ganap na bagyo at maapektuhan nga po niya ng eastern section ng Luzon at meron na nga pong isa pang panibagong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility.
Pagdating nga po ng September 17, ito nga po ay didikit na dito sa may eastern section ng Aurora. At yung kanyang diametro ay halos sakop na po niya ng buong Luzon. Habang hinahatak nga po niyan yung habagat, kasabay nga po nitong isa pang panibagong bagyo nga na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng September 18, mapapansin nga po natin at tatawirin nga po itong Aurora, dediretso po yan dito sa may parte ng Tugigaraw at lalabas po yan dito nga po sa parte ng Ilocos Region. Pagdating naman po ng September 19, dito mapapansin nga po natin, ito po ay nasa western section na nga po ng extreme northern Luzon. At kung mapapansin nyo, ito nga pong isang bagyo na nasa labas ng ating bansa, ay papasok po yan ng PAR at posible nga po maging si bagyong Helen. Pagdating naman na po ng September 20, ito nga po ay patuloy na atake ng habagat na magpapaulan pa rin sa western section po ng ating bansa. Pagdating naman po ng September 21, ay tuloy-tuloy pa rin nga po yung habagat na makaka-apekto sa ating bansa. At pagdating po ng September 22, magkakaroon na naman po tayo ng panibagong sama ng panahon dito nga po sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa may South China Sea. At magkakaroon din ng panibagong bagyo sa may parte naman ng Pacific Ocean. Dito nga po kung napapansin natin, meron na nga pong umiihip na hangin na nanggagaling nga po yan dito sa may parte ng China. At posible na nga po magkaroon tayo ng cold front dito po sa may parte ng Taiwan. Dito naman po sa wind map animation ng European Center, dito mapapansin nga po natin na posible nga itong low pressure area, mataas ang chance na malusaw at magkakaroon ng panibagong low pressure area dito. So kaya nga po dalawa yung possible scenario natin. Posible po yan na ito'y tatawid ng Central Luzon at lalabas nga po dito sa may eastern section ng Aurora at dito po yan mag-intensify. At ito naman nga po yung isang scenario, nakita natin na posible nga malusaw yung low pressure area dito. At dito po ay magkakaroon ng panibagong sama ng panahon na magiging bagyo na makaka-apekto nga. At posibleng mataas nga po sa ngayon ang landfall scenario niyan sa may parte nga po ng Luzon. Kaya ba yung pag-iingat at paghahanda para sa ating mga kababayan para nga po sa banta ng panibagong sama ng panahon. Posibleng mag-exit nga po yan dito sa may parte ng Ilocos Region. Kaya again inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin nga po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga po natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong sama ng panahon o posibleng bagyo na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.